ang Biblia. Ano po? At ang ating pong pag-aaralan muli ay yung pong paglagong buhay espiritual sa pamamagitan ng palagiang pananalangin. Yan pong muli ang ating pong pag-aaralan upang sa ating buhay pananampalataya ay muli po tayong gatungan ng Diyos. Ano? Alam niyo po mga minamahal, ang buhay pananalangin ng isang mananampalataya ay ito po yung isa pong napakahalaga huhuli sa Kanya. At ang Panginoon Jesus po ay nanalangin, nakasama po ang Kanyang mga alagad. Siya po ay nanalangin sa halamanan ng Getsemani. Nanalangin po siya sa Panginoon. At siya po ay nanalangin na ikatlo. No? Makatatlong beses po siyang nanalangin doon. At atin pong titingnan yung ano ba yung pananalangin sa Diyos? Bakit ba ito kailangan? At ano ang kumbaga ipinapakita nito, mga minamahal? Ano? So ating po titingnan yung panalangin po ng Panginoong Jesus dito po sa halamanan ng Getsemani. Ano po? So akin ho munang babasahin yung text po natin sa Matthew chapter 26 verse 39. Ano po? Sabi po ng talata, sabi po rito, at lumakad siya sa dako paroon, at siya nagpatirapa at nanalangin, na nagsasabi, Ama ko, kung baga maaari, batangin niyo huwari, ay lumampas sa akin ang sarong ito, gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Yan po yung sinasabi po ng talata. Ang sabi po ng talata, huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ayon sa ibig mo. So tayo po muna yung manalangin. Tayo po yung humingi ng gabay sa Panginoon Diyos sa ating pag-aaral. Tayo po yung manalangin. Panginoon namin Diyos na mapagpala. Salamat po sa inyo pong kabutihan, sa aming pong mga buhay. Salamat po sa inyo pong katapatan na hindi nagbabago. Salamat po sa inyo pong walang hanggang buhay na inyo pong pinagkaloob sa inyo pong mga anak. Nawa po Panginoon Diyos ay kayo po ang patuloy na magpala sa gabing ito, Banal na Espiritu. Samahan niyo po kami upang amin pong maalaman kung bakit talaga mahalaga or ano ang importansya ng pananalangin sa amin pong mga mananampalataya. Tulungan niyo po kami, Banal na Espiritu, ako po na inyo lingkod ay inyo pong muling gamitin upang maipahayag ang inyo pong mga salita. Patawad po sa mga kakulangan, kalabisan, kasalanan na inyo pong nasumpungan sa aming mga buhay. Linisin niyo po kami ng inyong banal na dugo at pakabanalin po kami ng Santong Espiritu po ng Diyos. Nawa o Diyos, Banal na Espiritu, tulungan niyo po kami. Ako po na inyong lingkod ay bigyan ng mayamang karunungan sa pagpapahayag ng inyong pong mga salita, Panginoon Diyos. Labas sa inyong pong pagkilos, sa bawat isang makikinig ay hindi ko po kayang ipaunawa ang inyong pong mga salita. Kaya akin pong dalangin, ang inyong pong mayamang biyaya ngayong gabing ito, ang sumaamin, Panginoon Diyos. Salamat po. Ang lahat po na ito ay aming pong samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So magandang gabi po. Sa mga nanonood po diyan ay isang mapagpalang gabi pong muli sa inyo. Tayo po muli mag-aaral ng Biblia. No? So ngayong gabi ay muli nga pong ating pag-aaralan is yung pong paglagong buhay espiritual sa pamamagitan ng palagiang pananalangin. At napakahalaga ng buhay pananalangin. Ano? Yan po ang palagi po natin pag tayo po yung nag-aaral ng patungkol po sa pananalangin ay ito po ay isang napakahalagang bagay sa buhay Kristiyano. Ano? Isa sa wag nawang mawawala sa buhay nating mga mananampalataya ay yung pakikipagniig or pakikipag-usap po palagi natin sa Diyos. At ang paraan upang makausap natin ang Diyos ay sa pamamagitan po ng pananalangin. Ano? So ang paraan upang makausap natin ng sincero, siyempre pag po yung mananalangin sa Diyos, alangan mong niluloko mo na ang sarili mo pag ikaw ay nananalangin ng hindi katapat. Ano? So kaya, ngayong gabi atin pong pag-aaralan, ano ang pinakikitang katotohanan dito nung ang Panginoong Hesus po ay nanalangin sa halamanan ng Getsemani. Ano?
Sabi po ng talata, at lumakad siya sa dako paroon, at siya ay nagpatirapa at nananalangin na nagsasabi, Ama ko, kung baga maaari, ay lumampas sa akin ang sarong ito, gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig ko. No? Alam niyo po mga minamahal, mayroong pinapakitang katotohanan dito sa tagpupong ito. No? Una pong katotohanan natin pong pag-aaralan ay yung pong sabi po ng talata sa unang pangungusap, at lumakad siya sa dako paroon at siya'y nagpatirapa. Ano yung ginagawa ng Panginoong Hesus habang siya po'y nananalangin? Ano? Nagpatirapa. Ano po? It shows reverence to God. Ito po ay nagpapakita ng paggalang sa Diyos. No? Yung pala pong pananalangin ay nagpapakita na tayo po ay gumagalang sa Diyos. Sabi po ng talata, at lumalakad siya sa dako paroon at siya'y nagpatirapa at nanalangin. Alam niyo po mga minamahal, sabi nga, yung merong pagka ikaw ay haharap sa hari, isa sa pagpapakita mo ng paggalang, ikaw ay lumuluhod sa kanyang harapan. Ano? At ang isa sa pagpapakita ng reverence to God or paggalang sa Diyos ay yung pananalangin po natin. Ano? Napakahirap sa ating bilang isang Kristiyano, dapat po nating malaman na ang pananalangin po ay napakahalaga. At ito po ay ipinapakita po nito ang isang katotohanan na tayo po ay dapat ay gumagalang sa Diyos. Kaya sabi po ng talata dito, sabi nga ng reverence means honor or respect. You know? Honor or respect, adoring. Yan po yung sinasabi ng katotohanan ng sabi po rito, at lumakad siya sa dako paroon at siya'y nagpatirapa at nanalangin. Ano? Bagaman ang Panginoong Hesus po ay Diyos, nung siya po yung nagkatawang tao, ay siya, sabi nga po ng Philippians chapter 2, verse 5. Ang sabi po ng talata, Philippians chapter 2 verse 5. Ang sabi po rito ng talata, bagaman, sabi po dito ng 5, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Tingnan niyo po. Nung ang Panginoong Jesus, nung siya po'y nagkatawang tao, siya po ay isang taong mapanalanginin. Ano? At nung siya po'y isang nagkatawang tao, siya po'y mapanalanginin. At yung ibig sabihin po ng pananalangin ay siya po ay humihingi palagi ng tulong sa Diyos sa pagkakatawang tao. Ano? Dahil alam niyo po, ang Panginoong Jesus, perfect man po siya. Mahirap pong mabuhay. Kaya nga sabi ng talata, kung mananalangin kayo ng ganito, Ama namin, sundin nawa ang kalooban mo. Alam niyo po, napakahirap sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya nga po tayo, kung wala ang Panginoong Hesus, hindi po natin magagawa ang kalooban ng Diyos. Pero ang nakagawa ng kalooban ng Diyos ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Yung prayer sa Matthew chapter, ang sabi po ng Matthew chapter 6, ang sabi po dito ng talata, chapter 6 verse 9, ang sabi po dito, magsidalangin niya kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban. Kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Tignan niyo po. Nung ang Panginoong Hesus po ay nagkatawang tao, bagaman siya ay Diyos, nung siya po ay nasa langit, Diyos siya, alam niya yung kalooban ng Diyos. At nung siya ay nagkatawang tao, sabi niya, kung papaano sa langit, gayon din sa lupa. Nung siya po ay nagkatawang tao, perfect man, Diyos na nagkatawang tao, siya po ay sabi po niya, kung papaano sa langit, gawin nawa ang kalooban mo, kung papaano sa langit, gayon din sa lupa. At isa sa dahilan kung bakit nagawa niyang sundin ang kalooban ng Diyos, isa yung laging pakikipagniig niya
sa Diyos. At yun po yung pananalangin. At ang pananalangin po, it shows reverence to God, mga minamahal. Ito po ay nagpapakita ng paggalang sa Diyos. Kaya mga minamahal po namin taga-subaybay at taga-pakinig, napakahalaga po ng pananalangin sa ating buhay. Ano? Dahil tandaan po natin, hindi naman po lahat, ito pong isa sa katotohanan, hindi po lahat ng pananalangin ay tinatanggap po ng Diyos. Ang tinatanggap lamang pong panalangin ng Diyos ay yung mga tao na ligtas, na nampalataya sa Panginoong Hesus at nakakatiyak ng buhay na walang hanggan. Ano? Kaya, ang sabi po rito ng talata, makikita po nating katotohanan kung bakit napakahalaga ng pananalangin. At ito po ang nakakatulong sa atin upang tayo po lumago spiritually sa ating buong buhay pananampalataya. Ang sabi po ng talata, it shows reverence to God. Kaya nga sabi ng talata, verse 39, at lumakad siya sa dako paroon at siya'y nagpatirapa at nananalangin. Isang ibig sabihin po ng nagpapatirapa, ang sabi po dyan, and fell on his face and pray. And pray. Nanalangin po siya. Nagpatirapa. Ano? So, kaya mga minamahal, ang halaga po ng pananalangin. Ano? Tingnan niyo po, ang isa pong magulang, ang isa pong anak, yan po ay pag may modo at may galang sa kanyang magulang, yan po laging nahingi ng payo sa kanyang magulang. Pero tingnan niyo po yung mga balasubas na anak. Ano? Yun ay may example po natin Yung pong mga anak na walang galang sa magulang, ginagawa niya kung ano yung kanyang ibigin. Tayo po'y ganun dati. Pero kung tayo po talaga'y anak ng Diyos, upang tayo po'y lumago spiritually sa ating buhay pananampalataya, isa sa ipinagagawa ng Diyos sa atin is yung pananalangin. Dahil ito ay nagpapahayag ng iyong paggalang sa Diyos. Ano? Dahil, kaya nga po ninyo ginagalang ay mahalaga sa inyo. At kilala ninyo kung sino yung inyong pinapanalanginan. At yun po yung Diyos na pinanalanginan ng Panginoong Hesus. Ano? Ang Ama. Nung ang Panginoong Hesus ay nagkatawang tao. Nung siya ay nagkatawang tao, siya ay nagpakababa. Ang sabi nga ng Philippians chapter 2, na bagaman nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring ng isang bagay na nararapat pa ng pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus sinubad niya ito at nag-anyong alipin at nakitulad sa mga tao. At palibas ay nasumpungan sa inyong tao. Anong ginawa niya? Siya ay nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Talagang ginawa ng Panginoong Hesus. Nung siya'y nagkatawang tao, hindi niya inaring siya'y katulad ng Diyos. Kinuha niya yung atin pong katatayuan bilang isang tao, siya'y nagmukhang makasalanan, at siya'y nagpasakop sa Diyos, at sa pamamagitan ng kanyang pagpapasakop sa Diyos, nagawa niya yung kanyang kalooban, yung kalooban ng Ama. At tayo po ngayon ay may kaligtasan dahil po ng Panginoong Hesus na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Upang ang sino mang taong magsisisi ng kasalanan at mananampalataya sa Panginoong Hesus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano? So it shows reverence to God. Ano? Yung pananalangin ay ito po ay nagpapahayag ng paggalang sa Diyos. Ano? Yan po yan. Kaya ang sabi po diyan, at lumakad siya sa dako paroon at siya'y nagpatirapa at nanalangin. Ano? Hindi ho siya mapagmataas kung nananalangin. Ano? Dahil meron po din tagpo sa Bible, nanalangin din naman. Kaso nga lang, hindi kinalugdan ng Diyos. Ang sabi po sa Luke 18, ang sabi po diyan, may dalawang lalaking nagsipanhig sa templo upang magsipanalangin. Ang isa'y Parseyo at ang isa'y maniningil ng buwis. Take note po, meron pong dalawang klase ng taong nanalangin, nagpumanhig sa templo. Ang isa'y Parseyo at ang isa'y maniningil ng buwis. Ito pong Parseyo, ito po ay lingkod, kumbaga ito po ay
taong simbahan. Ano? Ito po'y Pariseo. Kumbaga, ito po sa atin po ngayon ay mga taong simbahan. Ito naman pong maniningil ng buwis, alam po natin yun, mga BIR, tax collector, at ang isip natin ay yun mga turakot. Tingnan niyo po sabi, may dalawang lalaki nagsipanhig sa templo upang magsipanalangin, ang isa'y Pariseo at ang isa'y maniningil ng buwis. Ang Pariseo ay nakatayo at nanalangin sa kanyang sarili ng ganito sa Diyos. Ganito, Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao. Yan po yung panalangin ng Pariseo. Na mga manglulupig, mga liko, mga pangalunya, o hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob na isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat ng kinakamtan. Alam niyo po, kung inyong madidiscern yung kanyang panalangin, hindi niyo madidiscern yung kapakumbabaan. Ano? But, ang sabi po dito sa verse 13, datapwat ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo, ano? Ay ayaw na itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Tingnan niyo po, nandoon din yung reverence to God, yung paggalang. May hiya siya, gumagalang siya, kilala. Ito po yung naligtas, malamang-lamang ito po yung naligtas. Ano? Ito pong maniningil ng buwis. Sabi, datapwat ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo. Ito pong Pariseo nasa bungad ng templo, nandun sa unahan. Nagyayabang, nakatayo, Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao. Nagkumpara pa, ikinumpara pa niya ang kanyang sarili sa iba. So wala po doon, hindi niyo po masesense doon yung kapakumbabaan at yung paggalang sa Diyos. Bagaman yung kanyang bibig ay parang gumagalang sa Diyos, pero yun ay hindi totoo. Nasabi dito ng talata, datapwat ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw na itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit. Talagang hiya siya at nakilala or alam niya kung sino yung kanyang pinananalanginan. So, ganoon din ang Panginoong Jesus nung siya po'y nagkatawang tao. Pinakita po niya yung kanyang submissive heart to God at yung reverence, yung pagpapasakop niya sa Diyos. Ano? Nung siya po'y nagkatawang tao, mga minamahal. At lumakad siya sa dakong paraon at siya'y nagpatirapa. No? Nagpatirapa po siya sa harapan ng Diyos at siya'y nanalangin. So, isa sa pinapakitang katotohanan kapag tayo po'y nanalangin, ito po ay it shows reverence to God. Paggalang sa Diyos. No? Hindi po madedevelop ang ating pong paggalang sa Diyos ng totoo kapag hindi po tayo kumbaga ay lumalapit ng totoo sa Diyos. Dahil hindi po natin makikilala ng totoo ang Diyos kung sino siya. Ano kaya mga minamahal, napakahalaga po ng pananalangin. Yan po yung sabi ng talata. Kaya nga ang sabi dito ng talata, yung sabi po dito, at lumakad siya sa dakong paraon at siya'y nagpatirapa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung baga maaari ay lumampas sa akin ang sarong ito, gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Tingnan niyo po, talagang nandun po yung paggalang ng Panginoong Hesus na siya po'y nagkatawang tao sa Ama, sa Diyos Ama. Huwag naman mangyari yung aking kalooban. Dahil alam ng Diyos, siya'y perfect man, siya'y nasa katawang lupa. Alam ng katawang lupang ito, yung comfort zone. Yung comfort zone na ayaw mahirapan. Dahil alam naman ng Panginoong Hesus yun, yung mangyayari sa Kanya. Alam ng Panginoong Hesus yung mangyayari sa Kanyang hirap. But ang sabi, wag namang mangyari pa yung ibig ko, kundi yung kalooban mo. Ano? Hindi niya sinabi ako'y Diyos din, Panginoon. Ako'y Diyos din. Ay, hindi. Gusto. Ano? So, kaya ang sabi,
Huwag nawang mangyari yung aking kalooban, kundi yung kalooban mo. Kaya mga minamahal, it shows reverence to God. You know? Tingnan niyo po, pagka ang isang anak, or kami po, nung kami po ay hindi pa humananampalataya, kami po yung walang galang sa may-ari ng mga prutas na yung kinukuhanan, basta na lang po kami kumukuha. Anong ibig sabihin? Anong ibig ko pong sabihin? Kapag kayo po ay walang hiya doon sa may-ari ng prutas, katulad ng siniguela, santol, kami ho'y ganyan nung kami ho'y unbeliever doon sa ilog, doon sa may papuntang Nasig ang diyan, ang dami ho diyan mga prutas, mga Indian, pinya, yan. So wala na ho kami paalam. Wala ho kaming galang doon sa may-ari na nagtanim ng lupa. Basta na lamang ho kami kumukuha. Ba't nung ang Panginoong Jesus, nung siya po'y nagkatawang tao, ipinakita po pa rin niya yung kanyang reverence or yung paggalang or yung respeto sa Ama. Nung siya po'y nagkatawang tao. Yun po yung pinapakita ng katotohanan kapag tayo po ay nananalangin. Kaya mga minamahal, napakahalaga po ng buhay pananalangin sa Diyos. It shows reverence to God. Ano? Kapag hindi ka nananalangin, na ikaw isang Kristiyano at mananampalataya, kapag hindi ka nananalangin, ibig mo sabihin, pinakikita mo lang na kaya mo ng iyong sarili. No? Hindi mo na kailangan ang Diyos. Hindi ka nananalangin sa iyong buhay pananampalataya. Kaya tayo po ay hindi makagawa ng kalooban ng Diyos. Kaya hindi po tayo makatuyag sa ating buhay paglilingkod dahil hindi natin isinasaalang-alang or wala na tayong hindi na natin po isinasaalang-alang yung Diyos na nagligtas ng ating pong mga buhay. Hindi na po natin, kumbaga po ay iginagalang yung Diyos na lagi kang binubuhay araw-araw. Kaya mga minamahal, napakahalaga po ng pananalangin. Huwag po natin pababayaan yung ating pong buhay pananampalataya. Dahil isa sa katotohanan na hindi po natin maiwawala or maitatago ay yung buhay pananalangin, ito po ay nagpapakita lamang ng paggalang sa Diyos. No? Lalo na po tayo mga mananampalataya. Tayo po'y nakatanggap ng biyaya ng Diyos ng kaligtasan. Dapat lalo po tayong lumapit sa Diyos. Anahin ko po yung mga hindi pa mananampalataya. Ano? Lalo na po tayong mga mananampalataya ang manalangin sa Diyos dahil naranasan natin yung kabutihan ng Diyos at kung sino yung Diyos. Kung tunay na nakilala mo yung Diyos sa iyong buhay, kung tunay na kilala mo yung Diyos na lumalang sa lahat, kilala mo siya ay He is omnipresent God, omnipotent God, omnipresent God. Kung kilala mo yung Diyos na pinapakilala ng Biblia, ay dapat yung buhay pananalangin natin, huwag po natin iwawala. Dahil nung ang Panginoong Jesus po, nung siya po'y nabuhay dito sa lupa, hanggang sa kahuli-hulihang senaryo ng kanyang buhay, nung malapit na siyang ipako sa krus, siya'y nanalangin pa rin sa Diyos. Ano? Kaya wag po natin niyang iwawala. Kaya po sa atin ng buhay pananampalataya, para tayong malalamig pa sa yelo. Ano? Malamig pa sa yelo? Ano? Bakit? Dahil po iniwawala natin yung ating pong buhay pananalangin sa Diyos eh. Kung saan-saan na po tayo nakababad, kung saan-saan na po tayo nakatukmo, pero yung buhay pananalangin na dapat nating tukmuan upang tayo po ibigyan ng biyaya ng Diyos, upang ituro ng Diyos sa atin yung dapat nating lakaran, ay hindi po natin ginagawa yung buhay pananalangin. Dahil ang sama, alam po, masama sa lasa kapag ikaw ay hindi ginagalang ng isang tao. Lalo na po ang Diyos. Sa ating buhay, sa ating pong mga mananampalataya, dapat pong makita lalo sa atin yung respeto sa Diyos. Dahil po tayo po inaligtas. At kung ikaw ay sinagsasabing mananampalataya at hindi mo yung ginagawa, wala sa iyong, kumbaga ay panuntunan ang buhay pananalangin, search your salvation. Siya sa atin mo kung ikay ligtas. Dahil kung ikay ligtas, magtutulak yung kaligtasan mo, yung pinanampalataya ng Panginoong Jesus, naligtas ka, may Holy Spirit ka, yun ang magtutulak sa iyo upang ikaw ay manalangin sa Diyos, humingi ng awa sa Diyos, at gumalang sa Diyos. Ano? Kung tayo po'y ligtas.
Dahil hindi po makakalipad ang ibon kung wala yung isang pakpak. At yung isang pakpak na yun ay yung po yung buhay pananalangin natin. Kaya sabi po ng talata, at lumakad siya. Ito pong tagpong ito ay sa mga nagbabasa po ng Biblia, alam po yun. Yun po ay, sa tagpo pong ito ay malapit ng hulihin ng mga kawal, ng mga saserdote ang Panginoon Jesucristo. Malapit na siyang ipako sa krus. Sa mga nagbabasa ng Biblia ay alam po itong tagpong ito. But sa kahuli-hulihang tagpo ng kanyang buhay, siya po ay nagbigay ng matinding panalangin sa Diyos. At isa sa katotohanan na ipanapakita nito is it shows reverence to God. Pandalawa, na sinasabi ng katotohanan, ang sabi po rito, sa verse 40 and 41, at lumapit siya sa mga alagad at sila'y kaniyang naratnang nangatutulog. Yan na nga. Minsan ho ay pag ho ako'y nananalangin matindi ho ang battle sa pananalangin Pag ho ako'y nananalangin minsan, ang gising ko may matainting po ang pananalangin. Pag ako'y nanalangin, ang gising ko'y umaga na. Matindi, Ang gising ko'y umaga na. Sa umaga naman na nagsasabi ng amen. Pero ang buhay pananalangin po ay napakahalaga. At isa sa napakahirap gawin, mga minamahal, is yung pananalangin. Bago tayo makapasok sa pananalangin, doon sa talagang core ng pananalangin, ang daming sumasagi sa ating isip na dahil pumapasok na hindi naman yun ang ipapanalangin. Kaya ang buhay pananalangin ay battle. Labanan din po yan. Nasabi po ng talata rito, at lumapit siya sa mga alagad at sila'y kaniyang naratnang nangatutulog at sinabi kay Pedro, hindi kayo maaaring makipagpuyat sa akin ng isang oras? Verse 41, kayo mga puyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. So, ano pang katotohanan na makikita natin kapag tayo po ay nananalangin? It rectify us. Pag sinabi pong rectify, to set right, to correct, by removing error. Alam niyo po, pag tayo po ay nananalangin, dito itinuturo sa atin yung tamang gagawin. Pag tayo po ay taong mapanalanginin, idinedirekta po tayo ng Diyos doon sa Kanya pong kalooban. Kaya nga sabi, not my will, but thy will be done. Yun po yung sabi. Ang sabi ng talata, at lumapit siya sa mga alagad at sila'y naratnang nangatutulog. Yan ho, paborito ng baptist, lalo na sa preaching. Kaya ang pastor ay wasang sa pag-preach dahil minabitin daw sa mata na ang mga demonyo nabitin sa mata. Tulog na pala. So, sabi po dito ng talata, at lumapit siya sa mga alagad at sila'y kaniyang naratnang nangatutulog. Pagdating po ng verse 41, kayo'y mga puyat at magsipanalangin. Bakit? Upang huwag kayong magsipasok sa tukso. It rectify us. Pag sinabing rectify, to set right. Dito po tayo ng Diyos, ikinokorek doon po sa atin pong hindi magandang magagawa or gagawin. Kaya nga tinan niyo po, upang huwag kayong magsipasok sa tukso, ay nangatutulog Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. Mayroong gustong gawin ng banal na espiritu. Kaso, ay yung laman, talagang mahina. Kaya sabi po dito ng talata, ang sabi po dyan, kayo'y mangagpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. Kaya sina Apostle Peter,
ay naratnang nakatutulog. No? Yan po yun. Naratnang nakatutulog po sila. It rectify us. Sabi, upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ibig sabihin, kapag tayo po ay hindi taong mapanalanginin, hindi nananalangin, malaki ang porsyento na tayo po ay mamali ng ating pong pagpapasya sa buhay. Kaya ang sabi ng Panginoon, not my will, but thy will be done. Yun po yung sabi ng Panginoon. Hindi yung aking sarili, not my will, but thy will be done. Dahil alam ng Panginoon na mangyayari sa Kanya eh. Alam ng Panginoon Jesus, He is all-knowing God, hindi lamang niya in-exercise yun. Dahil siya yung nagkatawang tao upang tayo po ay maligtas, upang ang sino mang magsisisi ng kasalanan at mananampalataya sa Panginoong Jesus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Upang tayo ay matubos sa ating kasalanan. Doon sa ating pinagkasalanan, yung Diyos na banal, yung Diyos na dakila, yung Diyos na walang hanggan, pinapupurihan ng mga anghel, nagkatawang tao para sa iyo at para sa aking makasalanan. No? Kaya, ang hinihingi ng Diyos, tayo po'y manalangin upang huwag tayong magsipasok sa tukso. Ano? Sabi po ng talata, ang espiritu sa katotohanan ay may ibig. That of what? Mahina ang laman. Huwag mong sasabing malakas ka. Kapag ikaw ay hindi nananalangin, kapag tayo po hindi taong mapanalanginin, hindi buhay natin yung tayo po nananalangin, wala po tayong galing. No? Wala po tayong lakas. Dahil ang kinakailangan po nating lakas is yung lakas na nanggagaling sa Diyos mismo. Kaya mga minamahal, yun po yung katotohanan, it rectify, as pag sinabing rectify, to set right. No? To correct by removing error. No? Alam niyo po, ang pananalangin po, ito po yung nag-aalis ng ating maling, minsan maling akala, maling etc. etc. At itinutulak po tayo doon sa ating maling isip or sa ating maling pagpapasya doon sa tamang pagpapasya sa kalooban ng Diyos. Kaya nga ang panalangin ng Panginoon Jesus, not my will, but thy will be done. Kaya sabi ng Matthew chapter 6, ito po sabi dito, Matthew chapter 6 verse 1, ingat kayo na huwag kayong magsigawa ng katwiran sa harapan ng mga tao upang kanilang makita sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. Ano po yung tagpupong ito po? Ito po yung mga panalangin na paimbabaw. Tignan niyo po, meron pala pong nananalangin na hindi po kinalulugdan ng Diyos. Meron pong panalangin paimbabaw. Ba't nasabi po ng talata, verse 9, magsidalangin niya kayo ng ganito. Ama ko, Ama namin, nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. So paano natin malalaman yung kalooban ng Diyos? No? Ang nakagawa lang nito is ang Panginoong Jesucristo. Kung paano sa langit, dahil lang ang Panginoon Jesus hindi pa nagkakatawang tao, alam niya yung kalooban ng Diyos Ama. Yung siya nasa langit. Siya nagkatawang tao, ang sabi niya, kung paano Diyos sa langit, gayon din sa lupa. Ano? Kaya alam ng Panginoong Jesus yung kalooban ng Ama. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesus, nung siya nagkatawang tao, not my will, but thy will be done. Ano? Dahil mayroong mga panalangin sala. Kaya pagka ikaw ay sabi po dito, at pagka kayo magsisadalangin ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw. Tingnan niyo po, meron nang nananalangin, meron katulad ho dito, lagi pong alas 6 ng hapon, meron nananalangin. Kaso hindi po ini-honor yun ng Diyos. Kaya po hindi ho basta, huwag niyo pong babasta-bastahin ng pananalangin. Yan po yung napakahalaga. Kaya nga sabi po ng talata, ingat kayo. Ibig sabihin, take heed that ye do not your alms before men to be seen of them, otherwise ye have no reward of your Father which is in heaven. Kaya sabi ng talata, sabi po dito, but when thou prayest, enter into the closet. Ano? Nasabi po diyan,
Verse 5, and when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrite are. They love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets. Bakit? Ba't sila nanalangin? That they may be seen of men. Meron palang mga nananalangin na gusto lang ay papuri ng tao, hindi ng Diyos. Kaya nga sabi po ng talata dito, it rectifies us to set right, to correct by removing error. So, pag tayo po taong mapanalanginin, una, hinihingi natin yung kalooban ng Diyos, Mihingi tayo ng kalooban ng Diyos pag tayo nananalangin, it rectifies us, itinuturo tayo ng Diyos doon sa dapat nating tanong, doon sa dapat nating gagawin. No? At ang makakagawa lang ng tamang pananalangin ay siyempre, yung taong tunay na naligtas. At dapat sa mga ligtas tayo po'y manalangin. Huwag ho natin iwawala. Kung gusto mong maging masayang Kristiyano, dito sa simbahan, kung gusto mong masayang makapaglingkod sa Diyos, sa kabila ng may kahirapan, kung gusto mong lumago sa iyong buhay pananampalataya, buhay espiritual, ay manalangin. Manalangin ka. Yun po yung dapat nating gawin. Kaya mga minamahal, yun po yung napakahalaga. Isa sa pinakamahalagang gawain ng isang mananampalataya ng Diyos ay buhay pananalangin. Yan po yung sinasabi ng talata sa Matthew chapter 6. Yan po yung sinasabi. At ang sabi po ng talata dito, number 3, tingnan niyo po. Una, it shows reverence, paggalang sa Diyos. Pandalawa, itinuturo tayo ng Diyos sa dapat natin gawin. Pantatlo, it refines us. Pag sinabi pong refine, ang sabi po dyan ng refine, sabi po dito, free from impurities, to improve or perfect by pruning or polishing. It refine us. Nasabi po ng verse 41, tinan niyo po. Kayo yung mga puyat at mga panalangin upang huwag kayo magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, dato po at mahina ang laman. So, ang sabi po ng talata, meron pong sinasabi ng Diyos para tayo po ay ma-refine, free from impurities, manalangin. Kayo yung mga puyat at manalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. It refines us. Yun po yung malaking nagagawa, yun po yung malaking nagagawa ng pananalangin po sa ating buhay. Tayo po pagkataong mapanalanginin, laging nakikipag-niig sa Diyos, tayo po ay magagawa po natin palagi yung kalooban ng Diyos. Tingnan niyo po, pagka ang kaulayaw po ng isang tao ay mag-iinom, siya nadadamay din na mag-iinom. Pagka ang kaulayaw ng tao ay maninigarilyo, siya ako ganyan dati. Ako hindi pa mananampalataya, hindi ko alam na ay magulang. Ako'y nag-uutay ng uminom. Ako'y nag-uutay ng manigarilyo. So, nung ako hindi pa mananampalataya, palibhasa kami yung barkada, kami ho yung 5. Itong isang barkadang Barsitarian, Batangas Barsitarian, ay lagi kami sinusulsulan, siyempre. Lagi ho namin kasama. Yun, kami hong 5, kami 6, yung 5, kami hong 5 ay sumali sa prat. Kami hong sumali. Hindi po alam na aking mga magulang. Bakit? Dahil ang lagi kong kaulayaw ay yung kasali sa fraternity at yun ang lagi namin na napapakinggan. Siyempre, na-brainwash na kami. Alam niyo po, kung sino po yung inyong lagi nakakaulayaw, magiging ganyan po kayo. Pero sabi po dito, kayo'y mga puyat at magsipanalangin. Bakit inuutosan tayo ng Panginoon Jesus na gano'n? Dahil ang gusto ng Diyos sa atin ay lagi po natin siyang makaulayaw upang tayo po ay mahawahan ng kabanalan ng Diyos.
It refines us. Kapag tayo po ay nananalangin sa Diyos. Tayo po ay, kumbaga po ay free from iniquities, to remove, to improve, or perfect by pruning. Pag sinabi pong pruning, yun po yung binabawasan. Ano? Pag pinapolish, metal polish, yung parang pinapakintap, yung polish. Pag pinupunasan, yung parang polish. So, kung gusto po talaga nating ma-improve, at sabi nga, ang Kristiyano hindi perfect, but unto perfection. Sabi nga ng talata, kayo magpakabanal sapagkat ako'y banal. Meron bang banal sa atin? Wala. Pinapaging banal po tayo. Pero maaari po tayong lumago sa ating pong buhay pananampalataya kung tayo po ay patuloy at patuloy pong mananalangin. Kaya sa ating buhay pananampalataya, nasabi po, kung gusto mo talagang ma-refine, kung tayo po gusto nating mag-improve, lumago sa ating buhay pananampalataya, wag po nating pababayaan ang buhay pananalangin. Yan po yung sinasabi. So sa tagpo pong ito ay ilang beses pong ginawa ng Panginoon Jesus yung pananalangin. Ang sabi po ng verse 39, at lumakad siya sa dako paroon at siya'y nagpatirapa at nanalangin. Ikatlo. Yan po yung sinabi sa verse 42, muli siyang umalis na bilang ikalawa upang manalangin. Verse 43, 44, at muli niya silang iniwan at umalis at nanalangin bilang ikatlo. Tingnan niyo po talagang ang Panginoong Jesus, nung siya po nagkatawang tao, He is a man of prayer. Siya po ay taong mapanalanginin ang Panginoong Jesucristo nung siya po yung nagkatawang tao. Kaya yan po yung mahalagang katotohanan patungkol po sa pananalangin. It shows reverence to God. It refines us. It rectifies us. It refines us. And number 4, na katotohanan sa verse 41 again, kayong magpuyat at manalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ano yung resulta kapag tayo po ay mananalangin? Hindi lamang pong refine or free from iniquity to improve. Pang-apat, it result righteousness in the sight of God. Yung kabanalan, kaya nga sabi ng verse 41, kayo magpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig. Datapwat, mahina ang laman. Kung inyo pong titingnan, lahat po ng men of God na mapanalanginin sa Biblia, sila po yung nabubuhay sa kabanalan. Si Daniel, sabi, kung sino man ang mahuli na hindi nakayukod pag tumunog ang mga ganitong instrumento ay ipapakain, ihahagis sa yung ng leon. Si Daniel hindi siya natinag. Nananalangin siya na nakabukas ang bintana doon sa dakong silanganan, kung ano bang po yun. At nahuli siya. Ngayon, siya'y tinapon sa yung ng leon. So, at alam naman po natin, sa mga nagbabasa ng Biblia, hindi po siya kinain ng leon. Ginawa po ni Daniel na unan ang leon. Ginawang unan. Dahil sumasakay niya po ang Diyos. At nabuhay po siya sa kabanalan. Lahat po ng taong mapanalanginin ay nabubuhay sa kabanalan. It result righteousness in the sight of God. Kung tayo po ay gusto natin mabuhay sa kabanalan, at kung gusto mong pasensya ng Diyos, mabuhay kang nananalangin. Dahil ang kasalanan po kaya hindi natin maranasan yung presensya ng Diyos sa ating buhay dahil ng kasalanan.
At itong kasalanan ng Diyos na ito, kaya sabi ng verse 41, Espiritu sa katotohanan ay may biglatong at mahinang laman. Ang banal na Espiritu, mga minamahal, ito po ang tumutulong sa atin upang magawa natin ang kalooban ng Diyos. Kaya kung ito'y mananampalataya na ang banal na Espiritu ay tumutulong sa iyo, dapat tayo po ay taong mapanalangin upang tayo po ay mapuspos ng Holy Spirit. At kapag tayo po ay puspos ng laman, ay siyempre, ang banal na Espiritu ang nagtutulak upang atin pong magawa ang kalooban ng Diyos. Pero kapag ikaw ay puspos ng laman, ay siyempre kasalanan ng iyong magagawa. So carnal mind o ang kaisipan ng laman ay nasa ng laban sa Espiritu. At ganoon din ang Holy Spirit naglalaban sa laman. Kaya mga minamahal, yun po yung atin po na pag-aralan na tayo po bilang isang mananampalataya ang kahalagahan ng pananalangin upang tayo po lumago spiritually ay palagi po tayong manalangin at ito po yung nagpapahayag ng paggalang, reverence to God, rectify us, refine us, and number 4, it result righteousness in the sight of God. Kaya po mga minamahal, yung pong ating napag-aralan, bakit mahalaga ang panalangin upang tayo po ay lumago spiritually sa ating buhay, pananampalataya. Kaya salamat po sa inyong nakapakinig at bukas po uli ay samahan niyo po uli kami sa ating pag-aaralan. Kaya mga minamahal, yun po yung ating po na pag-aralan. Ang pananalangin ay mahalaga. Napakahalaga po ng pananalangin sa ating buhay, pananampalataya. So yun po, tayo po ay manalangin na. Tayo po ay manalangin sa ating pong pagwawakas, tayo po pumikit. Mapagpala namin Diyos, salamat po sa gabing ito na muli po kami nakapag-aral ng inyong salita. Pagpalain niyo po nawa ang bawat nakapakinig. Nawa po pa ng Diyos ay sila po ay inabot ng mga katotohanan na amin pong napag-aralan. Bakit mahalaga ang pananalangin? Ito po yung may mga katotohanan na nakapaloob. Ito po yung nagpapakita ng paggalang sa Diyos. Ito po ay nagpapakita ng paggalang at pag-adoro sa iyo, Panginoon. Kaya Panginoon Diyos, tulungan niyo po ang bawat isa na nakapakinig na inyo pong salita, na mabuhay, na nananalangin. Nawa po Panginoon Diyos, ay kayo po ang patuloy na magpala sa bawat nakapakinig na inyo pong salita. At akin pong hiling dalangin, Panginoon Diyos, yung salitang nahasik ay magbunga ng pananampalataya, Panginoon Diyos. Sa mga hindi pa po nakakatiyak ng kaligtasan, nawa po, Panginoon Diyos, ay kayo po ang patuloy na magpala. At sa mga ligtas na po, Panginoon Diyos, ay mabuhay sa kabanalan, Panginoon. Salamat po, O Diyos, at pagpalain niyo po nawa ang gabing ito, Panginoon. Ang lahat po nito ay aming pong samot dalangin